Sa bangkay ni Secretary Robredo. As of the latest, mga kaibigan, ang labi ni Secretary Robredo ay nasa Puninari na sa Masbate. Yan po ay bago dalhin sa Naga City. At yung mapapansin ngayon, kung kayo medyo palapansin sa inyong paligid dito sa Maynila, niutos na ho ni Manila Mayor Alfredo Lim na ilagay na sa half-mast, mga kaibigan, ang lahat ng mga bandila sa mga government offices at maging sa mga paaralan sa buong lungsod ng Maynila. Joseph. Maganda yung ginawa din ni Audrey, inisa-isa niya yung mga bagay-bagay simula nung galing si Secretary Robredo sa isang groundbreaking dyan sa Cebu at pagsakay sa aeroplano hanggang sa mga huling sandali nung ito'y magkaroon ng problema, bumagsak, may nakaligtas at kumbaga Very dramatic. Pero very dramatic, kaya nga siya nagmamadali para puntahan din yung awarding ceremony nung kanyang anak na babae. Sports lover sila, no? Si Secretary Robredo, hindi yung mga nakakalam, ay mahilig sa ajedrez, chess. Siya, ipinagmamalaki siya ng Bicol sa laro ng chess. Alam mo ba ang tawag sa kanya ng mga taga-Naga? Ito ang tawag sa kanya ng mga taga-Naga ay si Pogi. Pogi? Oo, si Pogi. Pogi naman talaga. Oo, at ikinabigla nga po na marami nating mga kababayan diyan sa Naga ang pagkakakumpirma na nga po at itong kumpirmasyon ng kaniyang pagkamatay kasunod po ng pagbagsak ng sinasakyang eroplano noong Sabado. At sa bahay ngayon, Edwin at mga kaibigan ng mga Robredo, sa Naga City, patuloy po ang pagdami na nagtitipon-tipon nating makbabayan sa bahay po ng Kalihim. Nagpagalaman po na itong si Secretary Robredo ay tinatawag nila doon na Pogi dahil sa kanyang pagiging malapit sa mga tao at makbabayan. Hindi daw para dahil sa itsura, kundi sa talagang, Pogi naman din, di ba? Okay, so maging Pogi, sabi nga. Yung mga tao ho, nag-assembly na rin dyan sa Lasal Green Hills, ngayong 11 a.m. ay, ngayon, mga oras na ito, marahil ay sinasagawa ho yung isang misa. Malaking kawalan daw, Edwin, at mga kaibigan, para po sa mga taga-Naga na itong itong pagkaroon nga ng aksidente kay Secretary Robredo at yung pagkakakumpirma na nga sa mga oras na ito na siya nga po ay kasama doon sa mga nasawi. Ay pihado naman, mga kaibigan, maging ang inyong mga alkalde, definitely, mga mayor sa bayan, lungsod, sa buong bansa ay nagsasagawa ng maaring necrological program para sa ating kalihim sapagkat siya ang itinuturing nating ama ng local government. At yan ang ating tututukan din ngayon sa pamamagitan ng ating mga correspondent. Ilan taon na si Secretary Robredo? 54. 54. At siya ay na talaga bilang miyembro ng gabinete noong July 9, 2010. Alam mo ba kung ano ang kanyang tinapos, mga kaibigan? Industrial Management Engineering at Mechanical Engineering sa De La Salle University. Mga katungkol sa technical, mga makina. Pero hindi niya ginamit yung kaalaman niya yun para magpayaman. Yun ang problema sapagkat erase natin, binanggit mo kasi yung salitang magpayaman. Yan ang ayaw ng marinig ng Pangulong Aquino. Ayaw ng marinig ng Pangulong Aquino yung salitang pagpapayaman. At ibig sabihin yan ay yan po, mga kaibigan, ang iwinawaksin ng gobyernong ito. Kaya nga, hindi tulad ng mga nakalipas na mga administrasyon, pag halimbawa ikaw nasa gobyerno, ginagamit yung talino ng iba. Pero itong simula ng manungkulan nga ang pamahalang Aquino, wala na. Kaya nga sinasabi nga po doon yung tuwid na daan at tuwid na landas. And that's the reason why napaka-selective ng Pangulo sa pagpili ng kanyang mga makakasama. At kaya kinakailangan itong ganitong mga tao. Kaya sabi nga niya, hindi na siya, napakalaking kawalan po nito sa ating pamahalaan. So mga kaibigan, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy na yung mga programang isinasagawa kaugnay po ng masasabi na natin, Joseph, mga kaibigan, na paggunita dito sa mga alaala ng kalihim ng ating DILG. At sa dako ho ng Naga ay yung kanilang tahimik na bahay, Joseph. Mga kaibigan, ay unti-unti na rin dumarating yung mga kaanak siguro doon, mga kaibigan, at mga nakikisimpatya, nakikiramay sa pamilya Robredo. Yung nakikita po ninyo yung mga huling mga panayam ng iba't ibang mga media outfit kay Secretary Robredo bilang paggunita natin, pagkilala natin sa kanyang mga nagawa. May tuturing siyang darling of the president Kasi sa mga kalihim ba, bibihira tayong pag lumapit tayo agad na sasabihin, busy ako, nagmamadali ako. Siya hindi, titigil din siya. Parang ang Pangulo din.
At saka siya mismo ang sumasagot sa telepono. Oo. Ilang beses kong hinanap siya at kinakailangan kong ma-interview. Siya mismo yung sasagot sa telepono. At kung ganun. hindi ka man niya masagot sa mga oras na kailangan mo siya, bigyan mo lang siya ng mga 15 to 30 minutes, tatawagan ka niya. Yun ang magandang maging attitude lahat ng lahat ng nasa gobyerno. At makukuha mo kung anong gusto mong impormasyon kung kinakailangan mong malaman. So inuulit natin mga kaibigan, bukas po ang ating text line at kung ano man po ang inyong mga mensahe na naisipabot sa pamilya at sa buong sambayanan ay ating pong tinatanggap at from time to time binabasa natin yan, Joseph. Nagpahayag na rin, Edwin at mga kaibigan, ng pakikiramay ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa masalimuot na sinapit po ng Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo noong araw nga po ng Sabado. Sa halimbawa ng Philippine National Police ay inilagay na po ang mga bandila sa hot mask bilang pagluluksa sa pagkamatay ng kanilang pinuno. At yun yung binabanggit mo, may mga ilang ahensya na ng pamahalaan. Kamukha dyan sa ilang government offices, lahat sa Maynila. Sa Maynila. Alinsunod sa utos ni Mayor Lim at maging sa Campo Crame na po. At sa Bureau of Fire Protection, sa BFE, na pawang nasa ilalim po naman yan siyempre Ng DILG. ng pamunuan ng DILG. At Kasi pag inilagay sa hapmas o mga kaibigan, tanda ho yan ang pakikiramay at pakikisimpatya. Nagluluksa ang sambayanan. isa-isa na rin po nagpahayag ng kalungkutan itong sina Senador Kiko Pangilinan, Senador Pia Cayetano, Senador Ping Lacson, Senador Gingona, di ba pa mga ngayon po naman ay talagang gulat pa rin po sa masasabi ba nating masamang balita? Masasabi nating kagulat-gulat na balita po para sa ating mga kaibigan. Hindi man masasabing kagulat-gulat na bagamat nakalulungkot. Sapagkat from Saturday ay siya na naging laman ng balita at lahat ay nagdarasal nga na sana ay wag na ganito ang ating magiging last scenario, pero hindi maiwasan talagang sabi nga lahat ng pasimula may konklusyon at ito ang naging konklusyon, yung pagkakatagpo sa kanyang bansa. Bago tayo magpatuloy sa iba pang mga detalye ng coverage pong ginagawa natin, special coverage ngayong araw na ito, August 21st, 2012. Baka muna po tayo sa Pag-asa. Alamin po natin ang mga nakukuha impormasyon ng aming kasama doon na si April para po sa tayan ng ating panahon at sa pagtutok niya sa bagyong si Igme.